Ang kamatuoran mga igsoon, ang mga kaparian sa Iglesia Katolika mao tig-atiman sa mga karnero sa Dios mga igsoon kay siya mo'y gipialan. Ang pangutana niini karon, kinsa man ang tigpa kibulaag mga igsoon? Walay lain ang dili Katoliko. Kung doon na may preacher nga dili pari mga igsoon sa Iglesia Katolika, kana mo'y tigpatibulaag mga igsoon sa karnero sa Dios, maunang kamatuoran. Sakit ang kamatuoran, apan kana ang kamatuoran mga igsoon. Amen. May tama ka. Bisan unsaon ninyo guba sa Iglesia Katolika mga igsoon, sudyaan ta mo. Di gyud mo makapuka niini. Ngano man, nangamatay na lang mga igsoon ang inyong mga kaubanan kaniadto. Hantod karon, wa gyud nyo malumpag ang Iglesia Katolika. Bisan unsaon nyo mga igsoon, di gyud mo makalumpag niini kay tinukod kini sa among Ginoong Kristo. Ako pa ninyo mga igsoon, magbinuotan kamo. Tingali malipay pa ang Ginoo kaninyo. Kay naa kamo sa simbahan nga dili Dios ang nagtukod mga igsoon, kun dili tao lamang. Walay gahom, dili makapasalig og kaluwasan kaninyong tanan mga igsoon. Maunang tinuod. May tama ka. Atensyon nga mga Katoliko, mga igsoon ko. Ha? Pahimangno ko kaninyo. Ayaw kamog biya sa Iglesia Katolika. Ayaw ninyo ibaligya ang inyong pagtuo mga igsoon sa mga tinagingting na salapi mga igsoon, noodles, bugas ug uban pa mga igsoon. Ayaw nyo ibaylo ang inyong pagtuo. Kay unya mga igsoon, tingali magmahay kamo sa ulahi nga mga adlaw. Kay ngano man, inay naa na ang kaluwasan mga igsoon sa Iglesia Katolika. Apan inyong gibaligya mga igsoon. Inyong gibiyaan ang inyong pagtuo. Pagkaalaot kay ninyo, malaglag kamo mga igsoon ko. May tama ka. Alam mo ba, hindi ordinaryo ang mga kamatayan ng mga apostol ni Jesus. Bawat isa may kakaiba at matinding kwento ng sakripisyo. Si Pedro ipinako sa krus, pero pabaligtad. Sabi niya, hindi ako karapat-dapat mamatay na gaya ni Jesus. Isipin mo yan. Pinili niyang mamatay ng iba para sa kanyang paniniwala. Si Andres, ang kapatid ni Pedro, ipinako sa krus na hugis X. Habang nakakadena, nagpatuloy siyang mangaral ng salita ng Diyos ng 2 araw bago siya tuluyang namatay. Santiago, anak ni Zebedeo. Si Santiago ang unang apostol na pumanaw. Pinugutan siya ng ulo ni Haring Herodes noong 44 AD. Isang marahas na pagtatapos para sa isang matapang na tagasunod. Si Juan, ang apostol na nilaga sa kawali ng langis, pero dahil sa isang himala, nakaligtas siya, namatay siya ng matanda na habang naka-exile sa isla ng Patmos. Si Felipe naman, ipinako rin pabaligtad sa Hierapolis. Bago iyon, na-convert niya ang asawa ng isang makapangyarihang Romano. Patunay na kahit sa kamatayan, nanatili siyang matatag sa pananampalataya. Ganito katindi ang sakripisyo at tapang ng mga unang apostol. Handang isakripisyo ang buhay para sa kanilang paniniwala. Ngano manguros kaming mga Katoliko, samtang kami musulod sa simbahan mga igsoon. Nagpasabot, gipakita na mo ang among respeto sa usa ka Dios mga igsoon. Sa dihang pagsulod na mo, mag-sign of the cross kami, kay do na kami respeto diha atubangan sa Dios mga igsoon. Ambot kaning uban, ha? Manulod sila sa ilang simbahan mga igsoon, dili manguros. Nagpasabot ba nga, wala na sila respeto mga igsoon sa Dios? Ako lang ang pangutanan niyo mga igsoon, ha? Halatubaga ang mga pangutana. Kung makatubag ka mo, nganong di mo manguros mga igsoon o ang Katoliko manguros? Kung sino ang makakakita ng video na ito ay maswerte, habang buhay kaswertihin kapag nag-thank you ka kay Lord. Kung may hawak kang cellphone ngayon, maaari ka bang magpasalamat sa Diyos? Maluwas lugar mo na ang inyong pagtulunan binuhat ra sa tao. Wala sila ikaw, mga laglag sila sa impyerno. Butang eh! Kung Katoliko ra bitaw tanan ang tao sa kalibutan, daghan jud ang mga santo. May tama ka. Si Jesucristo nagsaad sa iyang simbahan sa kaluwasan, wala gyud maapil ang uban. Wala sila ikaw, mga laglag sila sa impyerno. Butang eh! Lahi na karon ang kalibutan, kay daghan na mag-angkon-angkon na naa sila sa kamatuoran. Ang tinuod di ay imperno ang tanan. Wala sila ikaw, mga laglag sila sa impyerno. Butang eh! Pastor Luther Tileron paminaw, imbes magtudlo kag maayo sa imong katawhan, mahimo kang maayo nga example sa imong mga membro sa sakop, labi na sa Kristohanon nga katilingban, nagpabadlong man noon kag maayo. Kabalo man nagtaka kung unsay nagpaluyo ana nga kanta, unsay gihatag nga impact ana sa ato ang nasod, di ba? Sensual, ulag-ulag, kaulag,
Perting daghanag na ulagan diha nga mga bayot, mga babae, mga minyo na nga mga babae. Pero nawagan tungod na nga kanta, tungod na nga sayaw-sayaw. Kabalo man siguro ka na, o nagpa-ignorante lang ka, for the views lang. O inan kabalo ko, muriya ka niya akong video. Ako ning gituyo, ako ning gi-upload nga naman, para makamata ka. E basig natulog ra ka kay, basig walay makaako nimo og badlong. Gapakaulaw ra ka sa tinuod lang. Tanggapin mo. Kainin. Guro, naroon ang iyong ina at mga kapatid sa labas. Gusto ka nilang makita. Ang aking ina at mga kapatid ay ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at sinusunod ito. Sa ngalan samahan sa anak sa Dios ug Espiritu Santo. Mayong buntag ug mayong adlaw kanatong tanan mga igsoon, labi na sa atong mga followers, sa atong mga listeners mga igsoon. Panimbaya tuod ni Dodong Abila Tangkison mga igsoon nga nas Manila. Nagpa-shout out mga igsoon, labi na sa atong higala nga si Macgals sa Pintuyan Liti. Macgals, mayong adlaw nimo di Macgals. Labi na dia sa tibuok Tungaw mga igsoon. Sa akong mga classmate, labi na nilunglong Balasabas ug DC Cubero Balasabas mga igsoon. Mayong adlaw kaninyong tanan diha. Mga Alanano pamilya, akong pamilya mga igsoon. Sa akong parents, mayong adlaw ninyong tanan diha. Labi na kang Dodong Dudes Banua mga igsoon. Nga atong bayaw mga igsoon, mayong adlaw kaninyong tanan diha. Mga igsoon, ato ning sawan karon ang usa ka tema nga pagahisgutan mga igsoon. Tinuod ba nga ang Iglesia Katolika mo'y tinukod ni Ginoong Hesukristo mga igsoon? Dili ikalimod. Tataw og dayag ang Biblia mga igsoon nagkanayon. Si Hesukristo nagtukod gayod og simbahan mga igsoon diha sa sulat ni San Mateo 16:18 nga ang kanang simbahana matud pa ikaw si Pedro, ikaw si bato ug niining dakong bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Nagpasabot dunay gitukod nga simbahan si Hesukristo mga igsoon. Ihatag ko ang mga yawi diha sa gingharian sa langit, ihatag ko kaninyo. Ang inyong idili sa yuta, idili sa langit. Mao kana mga igsoon, ang itugot sa yuta, itugot ubsab sa langit mga igsoon. Nagpasabot, do na gayoy usa ka simbahan nga gitukod ni Kristo nga gitagaan niya kagahuman kun gahom mga igsoon. The extension power of Jesus Christ na asa iyang simbahan gibilin mga igsoon. Ang dakong pangutana, kinsay makapasar niya na mga igsoon? Ang Iglesia Katolika ba? O ang lain-laing mga pundok mga igsoon nga gikan sila sa Iglesia Katolika na miya mga igsoon? Munay dako kayong pangutana sa atong kinabuhi mga igsoon. Subay sa Biblia kasaysayan mga igsoon, walay lain nga simbahan ang una nga nian sa kalibutan aron pag-Christianize kay mao kanay sugo sa Ginoo diha sa Mateo 28:19 mga igsoon. Nga panlakaw kamo, bunyagi silang tanan, tudloi sila sa akong mga pong, himua sila akong mga alagad ug pinangga nga katawhan mga igsoon. Walay lain. Ang Iglesia Katolika may makapasar ana mga igsoon. Diha lang dapita mga igsoon, subay sa Biblia kasaysayan. Ang Katoliko mo'y tinuod nga simbahan iya sa Dios mga igsoon. Kining uban, bisan pagunsaon ninyo mga igsoon, paglimbong-limbong ang kalibutan, di gyud mo makapasar sa kamatuoran. Ngano man, tanawa ang iyong kasaysayan mga igsoon, bag-o ra mo gitukod. Do na bay bag-o, muangkon nga sila ang sauna. Dako ng bakak mga igsoon, makapa-impierno na nga katarungan mga igsoon. Ngano man, gigamit ninyo ang pangalan sa Ginoo, aron ang bakak inyong ipatibabaw mga igsoon. O nagiingon sa kasulatan mga igsoon, ayaw gamita ang akungan sa pagpasipala. So mga igsoon, nangaigo gyud mo. Kung impierno ang kapainan sa taong nagpasipala sa ngalan sa Ginoo, kandidato gyud mo mga igsoon. Ngano man, inyong gipaangkon ang iyong simbahan kang Kristo.
Bago ra gitukod unya pangkon ninyo sa Kristo. Pasilang kadako kay hindi malas so sinumpang ko sa kinabuhi mga igsoon. Ang Iglesia Katolika maoray makapasar ana kay piho sa Biblia o kasaysayan mga igsoon. Kami ang nag-Christianize sa kalibutan, dili kamo. Ang Iglesia Katolika nagpakamatay, daghanay nahimong martir mga igsoon tungod sa pagtuong Kristiyanong Katoliko mga igsoon. Ipakita ang pagtudlo o pag-Christianize sa tibuok kalibutan mga igsoon. Aron ang tanan makaila nga dunay tinuod nga Dios. Mao nang Iglesia Katolika. Kamo mga igsoon, dawat limpyo ra kamo. Human na na-Christianize ang kalibutan, mitungha na kamo mga igsoon. Nagpasabot ana, dawat limpyo lang mga igsoon. Sakit ang kamatuoran, apan kana ang kamatuoran nga pag-ura kamo gitukod. And wait here in the silence. Jerusalem, kung malalaman mo na ngayon ang landas ng kapayapaan, ngunit hindi mo ito nakita. Darating ang araw ng mga kaaway mo ay gagawa ng mga kuta sa palibot mo't gigipiting ka sa magkabila at wawasakin kanila sa buog na ito. Ikaw at ang iyong mga anak. At wala silang ititirang bato sa ibabaw ng kapwa-bato pagkat di nyo pinansin ang pagdating ng Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, marami ang hindi nakakita ng inyong nakita at hindi nakarinig ng inyong narinig. Nasusulat ito, ang Mesyas ay dapat magdusa at mabubuhay sa ikatlong araw. Sumainyo ang kapayapaan. Anong gusto mong gawin ko sa'yo? Gusto kong makakita. Makakakita ka. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Nakakakita na ako. Patahimikin mo ang iyong mga tagasunod. Sinasabi ko sa inyo, kung di sila iimik, ang mga bato mismo ang sisigaw. Sinong ama ang magbibigay ng ahas sa kanyang anak na humihingi ng isda? O alakdan kung humihingi sila ng itlog? Kung kayong masamay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa anak nyo, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit sa mga humihingi sa kanya? Kayo. Pupunta tayo sa Jerusalem. Matutupad ang lahat ng isinulat tungkol sa anak ng tao. Ipagkakanulo siya sa mga hentil. Siya pagtatawanan, tutustain at tuturaan ng mga tao. Hahagupitin siya at papatayin. Ngunit sa ikatlong araw, siya'y mabubuhay. Jerusalem, kung malalaman mo na ngayon ang landas ng kapayapaan, ngunit hindi mo ito nakita. Darating ang araw ng mga kaaway mo ay gagawa ng mga kuta sa palibot mo't gigipiting ka sa magkabila at wawasakin kanila sa buog na ito. Ikaw at ang iyong mga anak. At wala silang ititirang bato sa ibabaw ng kapwa-bato pagkat di nyo pinansin ang pagdating ng Panginoon.